Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon ay natanggap ng Milwaukee Bucks ang napakasakit na talo sa overtime kontra sa Indiana Pacers na siyang tumapo sa season nila. Sa game na ito ay binigay ni Giannis ang lahat ng kanyang makakaya. Nagtala siya ng 30 points, 20 rebounds, 13 assists, 2 steals, and 2 blocks. In fact, sa series na ito ay hindi nagkulang si Giannis ng effort dahil nag-average nga siya ng 33 points, 15.4 rebounds, 6.4 assists, 2 steals, and 2 blocks per game on 67% shooting sa field. Ano pa nga bang mahihingi mo sa isang superstar, di ba? Ganun pa man ay posibleng napanood na natin ang last game ni Giannis Antetokounmpo dahil ano pa nga bang gagawin niya sa team na ito ng Milwaukee Bucks? Free agent na si Brook Lopez at Bobby Portis. Wala na si Chris Middleton at Drew Holiday. Si Damian Lillard ay out next season dahil sa Achilles injury. Literal nga na sayang lamang ang prime ni Giannis dito. Kadalasan nga nagtatapos ang prime ng isang player sa edad na 33 to 35 years old. So hindi nga afford ni Giannis na magsayang pa ng taon, lalo na't isa nga siyang player na ang style of play ay heavily reliant sa athleticism. Sa mga tumatanda nga na player ay ito ang pinakaunang nawawala. At hanggang ngayon nga ay wala pa rin siyang matinong jump shot. Kaya naman kapag tumanda na siya at nawala ng kanyang bilis at explosiveness ay mahihirapan din talaga siya. Sa ngayon ay inaasahan na madaming teams ang pipila kay Giannis sa off-season at titingnan kung available na ba siya for trade tulad na lamang ng OKC Thunder, Houston Rockets, San Antonio Spurs, Miami Heat or even Los Angeles Lakers. Most likely ay hindi siya gustong i-trade ng Milwaukee Bucks. Subalit wala ngang magagawa ang Milwaukee Bucks kung si Giannis mismong humingi ng trade considering na wala ngang patutunguhan ng franchise na ito ng Bucks sa ngayon. Hindi mo nga malaman kung nasa championship mode ba sila o nasa rebuild mode. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Tumungo naman tayo sa Los Angeles Clippers. Ngayon nga ay nalalagay sila sa hindi magandang sitwasyon. Down 3-2 kung saan ang last 2 games ay pareho silang nalamangan ng 20 points o higit pa bago gumawa ng malaking run upang bahagyang maibaba ang kalamangan na ito. Kung ikaw nga ang Clippers ay dito na nakakapanghinayang ang malaking kalamangan nila noong Game 1 at ang buzzer beater ni Aaron Gordon. Ang Clippers ay may kakayahan na umabot sa West Finals kung talent lamang ang pag-uusapan. Nagkataon lang nga na nakaharap din nila ang Denver Nuggets sa first round na kumpleto pa din ang Big Four nila na nagbigay sa kanila ng championship. Pagkakataon na nga ito ng Clippers ngayong season dahil hindi na nga bumabata pa si James Harden at Kawhi Leonard. They have all the talent and a great coach. Kapag natalo pa nga sila at nalaglag sila sa first round ay napakahirap na bumalik pa next season. Dahil kumpleto na nga ang kanilang lineup ngayon, may experience, talent, solid bench, grade 3 and D wing players, may magaling na playmaker, shooters at iba pa. Kayo mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kakayanin pa ng Clippers na manalo ng 2 sunod upang umabante sa second round ng playoffs?